Napapanahon na nga ba para i-trade ng Barangay Ginebra itong si Japet Aguilar? Maganda ang nilaro ni Japet noong Game 3. Pero doon sa mga nakaraang games at maski na doon sa eliminations, hindi consistent ang laro nito. At hindi na niya masyadong nagagamit yung kanyang height. Ang sabi nga nung iba, panahon na ba para i-trade ito ng Ginebra para makakuha sila ng mas batang big man na tutulong dito kay Christian Stan Hardinger. Iyan ngayon ang tinitignan ng mga observers at insiders kung ano ang gagawin ng Ginebra. Dahil nakita o na-expose dito sa serye kontra San Miguel Beer na maraming pagkukulang dito sa lineup ng Ginebra. Itong si Aguilar hindi na siya katulad nung dati na napaka-eksplosibo sa depensa at sa opensa. Kaya tignan natin kung ano ang gagawin ngayon nitong Barangay Ginebra. Kung ititrade nila si Japet, pwede for example, kapalit nung pick ng Terra Firma o di kaya ng isa pang matangkad na player. Hindi pa natin natitiyak kung sino ang pwedeng makuha ng Ginebra dito kay Japet Aguilar. Pero if ever i-trade nila yan, sigurado ako mataas pa rin ang trade value nito. Ngayon, kung ayaw pa wala ng Ginebra itong si Japet Aguilar, kinakailangan kumuha sila ng isa pang big man na tutulong dito kay Christian Stan Hardinger. Dahil sa tingin nga ng karamihan, mukhang ang Ginebra kinakailangan ng isang big man na tutulong na dito dahil si Japet ay hindi na niya kaya. At na siya lang ang magiging sabihin nating 1-2 punch ng Ginebra pagdating dito sa front court. Na-injure pa si Jamie Malonzo. So wag na tayong magulat kung itong si Japet Aguilar ay masama dito sa mga trade plans ng Ginebra. Ngayon, kung ang gusto ni Francis Chua manatili o magretiro si Japet bilang isang Gene King, kinakailangan niya ngayon na kunin either itong si Cade Flores ng Northport o di kaya naman ay itong si Poy Eram ng TNT o kung sino pa man big man para mapalakas ang Ginebra. Sa ngayon, itong si Christian David, yung power forward at number 2 overall pick doon sa nakaraang draft, ay kinukonsidera na isang lock yan para sa TNT Tropang Giga. Pero ang tanong ngayon ng karamihan, yan kaya ay mangyari dahil itong Meralco Bulls mukhang interesadong makuha rin ang nasabing big man. Itong si David nagpakita na ng potential niya nung naglalaro dito sa Blackwater Bossing. Kaya hindi na nakagugulat na maraming mga teams ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo. Pero sa ngayon masasabi natin na hindi pa yan nakatitiyak kung saan mapupunta. Alam ng lahat ng mga PBA fans na nanonood na ang priority talaga ng MVP group ay itong TNT Tropang Giga. Kitang-kita yan ng lahat. Pero hindi ibig niya sabihin na itong Meralco ay mapapabayaan din. Dahil kung kinakailangan nila ito si Christian David, baka sakaling mapunta yan sa kanila. Kung titignan natin, for example, kung makuha ng Meralco ng TNT itong si Robert Bolick at itong si Brandon Roser, baka naman itong si Christian David mapunta na dito sa Meralco Bulls. At yung pick naman ng Blackwater baka sa NLEX. So kahit papano lumakas lahat yung tatlong teams nitong MVP group. Kasi nakita na siguro nila kung anong ginawa ni Al Francis Chua dito sa San Miguel, Ginebra at Magnolia. Nakita nyo, naka-semis itong San Miguel at Ginebra. Magnolia na sa semis din. Samantalang MVP group, laglag lahat. So, kaya na kinakailangan siguro nilang tignan gawin na wag lang itong TNT ang i-prioritize at pati itong tinatawag nating team ni Coach Luigi Trillo ay makakuha na isang big man na mapakikinabangan. Dito si Christian David, pwedeng-pwede yan na maging scorer at magiging complement naman doon sa defensive na effort na binibigay ni Cliff Hodge tuwing laro. So, kung sakasakaling mapunta si David dito sa Meralco Bulls, magiging asset yan para dito sa kuponan ni Luigi Trillo at makatutulong din dito kay Chris Newsome at iba pa.